Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, itinuturo sa atin ng talinghaga ng 10 dalaga na ang pagpapaliban sa mga bagay na dapat nating harapin at ang pagsabi ng bahala na ay kapapahamak ng ating buhay espiritual. Agad nagpapasya at kumikilos para sa kaharian ng Diyos ang isang matalinong Kristiyano. Bilang mga mananampalataya, dapat tayo maging laging handa, makatagpo ang Diyos sa mga taong ating nakasasalamuha at sa mga karaniwang pangyayari sa ating buhay. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit na asan. At sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, kain ang larin, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humaadlang, upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa kanya at nakikita agad na mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang, siya'y magkakaroon ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban, pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya, at makikita kanya saan ka man naroroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tangi ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw na rooy mamasdang ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galakyaong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos,
bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan eh. Bakit hindi magkasya ito sa ating, baka hindi ito magkasya sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong palakpakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno.
Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon sa araw na ito, sa linggong ito, sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ngayong pong 32 linggo sa karaniwang panahon. At kung mapapansin po natin, mga 2 linggo na lamang ho mula ngayon, ay patapos na naman po ang kalendaryo ng simbahan. Dahil magsisimula naman ho ang panahon ng Adbyento. Kaya nga, kung dumarating tayo sa mga oras na ito, mapapansin natin na ang ating mga pagbasa ay nagpapatungkol sa katapusan. Ang ating mga ebanghelyo ay nagpapatungkol sa paghahanda. Kaya nga sa ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, si Jesus ay nagbahagi ng isang talinghaga. Talinghaga patungkol sa 10 dalaga. At paano pinakita ni Jesus ang talinghagang ito? Doon sa 10 dalaga, merong 5 matatalino at merong 5 hangal. At tandaan natin, doon sa talinghaga, ang 10 dalaga ay mga abay sa kasal. Naniniwala naman po ako na karamihan sa atin dito ay naanyayahan na po sa isang kasalan. Tama po ba? Gaano ho ba tumatagal ang kasal dito sa Pilipinas? Kasama na ho yung reception. Minsan 5 oras. O sabihin natin, 1 buong araw. Pero para sa mga Hudyo po, ang kasalan ay hindi lamang 1 araw, hindi nga lang 2, hindi lamang 3. Para sa mga Hudyo, ang kasalan umaabot ng 7 araw. Ganoon kahaba. Kaya nga mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, yung 10 dalaga nakatulog na dahil sa kanilang kahihintay. Pero bakit ho kaya tinawag na matalino? Bakit tinawag na wais or wise ng ating pong Jesus Nazareno ang 5 dalaga? Ano po ba ang pagiging matalino o ang pagiging marunong? Mga kapatid, 3 bagay po ang pagninilayan natin sa umagang ito. Una, ang tunay na matalino o ang tunay na marunong, alam ang kanyang prioridad sa buhay. Magandang tanungin sa buhay natin sa mga oras na ito, ano ba ang prioridad ko sa buhay ko? Mga kapatid, marahil may mga ama na nandito, dumadalo ng misang ito. Mga tatay, ano ba ang prioridad ng isang ama? Ano ba? Magsugal? Mambabae? Di ba ang prioridad ng isang ama ay tustusan ng pangangailangan ng kanyang pamilya? Ang mga nanay, ano po ba ang prioridad ng isang nanay? Ano po? Magmarites? Hindi ho. No? Magbingo? Magtong-its? Hindi. Di ba ang prioridad ng isang nanay ay alagaan yung kanyang pamilya? Ang mga anak, ano po bang responsibilidad? Magbulakbol? Maging pasaway? Hindi. Di ba ang isang anak, ang prioridad niya sa kanilang buhay ay maging mabuting anak, maging responsabling anak, maging mapagmahaling anak? May mga estudyante po na nandito ngayon. Ano po ba ang responsibilidad ng isang estudyante? Ano ang kanyang prioridad? Hindi ho mag-video games, kundi ang responsibilidad ng isang mag-aral ay mag-aral ng mabuti. Mga kapatid, matutunay nating malalaman ang ating mga prioridad sa buhay sa pamagitan ng karunungan. Dahil ang karunungan ang magtuturo sa atin na gumawa ng tama at iwasan ang mali.
At kung gagawin natin ng tama, tinuturuan tayong tingnan ang mga prioridad natin sa ating buhay. Kaya nga bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, sino ang prioridad natin sa ating buhay? Sino po? Ba't parang mahina? Sino? Si Jesus, ang Diyos. At tunay nating malalaman na dapat siya ang prioridad natin sa ating buhay sa pamamagitan ng karunungan. Pangalawang bagay, ang bawat isa sa atin may pagkukulang. Ang bawat isa sa atin nagkakamali. Bilang pari, may mga lumalapit sa akin minsan at sinasabi nila, Father, nakakapanghinayang. Kung nung estudyante pa lamang ako, nag-aral na ako mabuti. Father, nakakapanghinayang. Kung buhay pa sana yung nanay at tatay ko, naging mabait ako sa kanila. Sa madaling salita, ang dami nating panghihinayang dahil ang dami rin nating nagawang mali sa buhay na ito. Pero mga kapatid, parte ng buhay ang pagkakamali. Pero hindi natatapos sa pagkakamali ang buhay. Dahil sa bawat pagkakamali, dapat meron tayong natutunan. We have to learn from our mistakes. At doon sa natutunan nating sa pagkakamali, tayo ay bumabangon, tayo ay lumalago bilang tao. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong makulong sa nakaraan, huwag tayong makulong sa pagkakamali na nagawa natin. Bagkus sa tulong ng ating karunungan, babangon tayo at itatama ang pagkakamali. Dahil ang tunay na marunong, hindi inuulit ang pagkakamali. Bagkus itinatama. Mga kapatid, kasama yan sa paghahanda. Kasama yan sa buhay natin bilang mga naglalakbay sa lupang ito. Pero hindi ho natatapos dito. Dadako tayo sa pangatlo. At ano ho yung pangatlo? Ang tunay na marunong tumitingin sa kinabukasan. Sa Ingles, tinatawag po natin itong foresight. Dahil tinitingnan natin ang kinabukasan natin. Marahil ang bawat isa sa atin dito may pangarap. Tama po ba? Nangangarap tayo na gumanda ang buhay natin. Nangangarap tayo na umasenso tayo sa buhay natin. Pero magandang tanungin, ano ho kaya yung ginagawa natin upang tayo ay magkaroon ng magandang buhay? Ano kaya yung ginagawa natin upang umasenso ang buhay natin? Minsan ho, may lumapit sa akin at sabi niya sa akin, Father, sana po bigyan ako ng magandang trabaho ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi ko sa kanya, manalig ka lang. Sabi ko sa kanya, naghahanap ka ba ng trabaho? Sabi niya sa akin, hindi. Paano ka magkakatrabaho kung hindi ka naghahanap ng trabaho? Alam niyo, minsan, ang mga estudyante, kapag may board exams, pupunta yan sa simbahan. Tama po ba? Ipapabless po nila yung calculator, lapis, papel, ano pa ho ba? Marami ho di ba? Minsan may natanong ako, sabi ko, bakit ipapabless to? Para swertihin, Father. Pero nung tinanong ko siya, nag-aral ka ba? Sabi niya sa akin, bahala na si Lord. Bahala na po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mahilig tayo sa ganyan. Bahala na. Pero ipinapaalala sa atin
na kung gusto natin magkaroon ng magandang buhay, kailangang paghandaan. At ano ang paghahandaan? Yung hindi ka lamang nakatuon sa ngayon, kundi tinitingnan mo din ang bukas. Tinitingnan mo din yung kinabukasan. Mga kapatid, ang tunay na paghahanda ng buhay ay hindi sa buhay natin ngayon, kundi ang tunay na paghahanda ng buhay ay ang buhay na walang handaan, buhay na walang hanggan. At paano natin gagawin ito? Sa pagsusumikap natin na maging mabuti. Sa pagsusumikap natin na maging tunay na marunong. At ang tunay na marunong, laging naghahanda. Ang tunay na marunong, laging nag-iisip na gumawa ng tama at iwasan ang mali. Mga kapatid, hindi natin alam ang oras. Hindi natin alam kung kailan darating ang ikakasal. Kaya ano ang panawagan sa atin? Maging marunong, maging matalino. At paano maging marunong at matalino? Alamin ang prioridad sa buhay. Pangalawa, huwag matali sa nakaraan, bagkus matuto sa mga pagkakamali at pagkukulang na nagawa natin. At panghuli, huwag lamang tumuon sa ngayon, kundi tingnan natin ang bukas. Tingnan ang kinabukasan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na ang bawat isa sa atin ay huwag maging hangal, kundi maging marunong o matalino. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Ay, Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Buong pananalig tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay lagi magsumikap na tuparin ang kanilang tungkuling tugunan, ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga relihiyoso at relihiyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon
na siyang pumawi sa luha ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat-dapat kaming makibahagi sa iyong kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong aswasan, nang sa amin maging tunay na katawan, tugon ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ahok mo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsunod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. To those in
Inungin ang tanan sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Jesu, manis pitenon atris. Jesu, posite acque. Cibus et potus noster. Cibus et potus noster. Itinere ad domus Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po ay meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa finance office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni na Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid, ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglilingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyang bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap na banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023 Sabado sa Basilica Minor na Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Calbildo Corner, Beatirio Street, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945 Local 100. Patuloy pa nating ipagdasal si Reverend Jess. Salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob
ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba